Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang oras, 7 minuto makalipas ang alas 10. Ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan. Usap-usapan. Siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Usap-Usapan ngayon pong araw na ito ng Sabado. Magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 11 ng umaga. Dito pa rin po sa inyong himpilan sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At syempre napapanood din po tayo via live streaming sa ating RP1 page sa Facebook. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. At mamaya po marami tayong mga kakausapin sa kabuuan ng ating programa. At
uunahin na natin, magmamadali na tayo, no? Kasi marami po tayo mga guest ngayong umaga at uunahin natin yung pangyayari po diyan sa Israel, no, sa pagitan po ng Israel at ng Iran, no. Siguro ay alam naman natin na nagkakaroon po ng tensyon. Patuloy na nagkakaroon ng tensyon ngayon sa pagitan ng Israel at ng Iran dahil po dun sa mga airstrikes ng Israel sa Iran at ang retaliation o pagganti naman, no, ng Iran dito sa Israel. At alam natin marami tayong mga kababayan doon ngayon, kaya gusto nating kumustahin ang ating embahada mula sa Israel, sa Tel Aviv. Makakasama po natin ang Philippine Ambassador sa Tel Aviv, Her Excellency Ma'am Eileen Mendiola. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga po, Miss Ven. Okay. Ma'am, una-una namin syempre gusto malaman kumusta po ang sitwasyon ngayon dyan sa Israel? Actually, Miss Ven, ngayon may minomonitor kami na mukhang may paparating na missile pero papuntang ang area yata tina-target south of Israel. Okay. So, yung pong mga Developing po ito ngayon. Oo. Opo. So, yung may paparating sa southern part po ng Israel, yung mga nauna pong mga retaliation ng Iran, yung mga missiles po, puro dun po ba sa bandang south o meron din sa bandang north? Actually, Miss Ven, kahapon simula nung umatake yung ang Iran, lahat hong party ng Israel na pinaulanan po ng missiles. Kahapon lang po, for example, sa Tel Aviv, mga 12 times po sumirena dito. Diyan po sa Tel Aviv. Dito po sa Tel Aviv, Okay. So, sa ngayon po, ano ang sitwasyon sa border po ng Israel at saka ng Lebanon? Meron po ba tayong balita, ma'am? Chine-check ko namin yung sa border, pero kahapon para may nangyayari din doon eh. Pero ang Israel po sa may border with Lebanon, medyo nakaabante po sila doon. Ang Israel po sa ngayon meron po silang 7 fronts na kinakaharap, kung ang tawag nila 7 fronts. So kasama po ang border ng Lebanon. Okay. Doon sa 7 fronts na po na So yun. ano po yung mga 7 fronts na yon bukod dun sa Lebanon? So sa ano po 'yan? For example sa Gaza, sa may bandang Syria, sa may bandang Lebanon, kasama na rin po ang tapos diyan po sa Iran, tapos po yung sa Yemen yung mga Houthis po. All po ang binabantayan po nila 7 po. Pero sa ngayon po ang pinakamaikting po ang problema po with Iran. Tapos kahapon din mo may panakanakang mga missiles na nanggagaling po sa mga Houthi sa may Yemen. Okay. So hanggang ngayon patuloy pa rin yung tension. Although may mga may mga bansa naman ngayon na nagsasabi like Germany, sinasabi nila na gusto rin nila na magkaroon ng de-escalation dito sa nangyayaring ito. So marami din po ba, ma'am, na naririnig kayo sige ma'am, sa ganitong sitwasyon? Miss Ven, medyo napuputol po yung connection natin. Okay. Lang po. Okay. Kasi sa ngayon po, dahil sabi nyo nga kanina may inaasahan ng mga missiles na maaring dumating dun sa southern part. Pero may mga bansa din... Miss Ven? Opo. Miss Ven, kailangan po namin, pwede mo bang tumigil lang po tayo? Kasi sumisirena po sa... Okay. Sige po. Dito. Sige po. So, Pwede po bumalik na lang po kami siguro after 10 minutes. Sige po, ma'am. Kailangan lang po namin mag-seek shelter. Sige po, ma'am. Sige po. Babalikan po natin si Ma'am Eileen, Ambassador Eileen Mendiola, diyan sa Tel Aviv, Israel, ang ating Philippine Ambassador diyan. So, ayun, gusto lang muna nating bigyan sila ng time para pumunta sa mga shelter na dapat nilang puntahan para po makaiwas o maging safe naman sila, no? Dahil pag ganito mga nagkakaroon ng pagsirena, ibig sabihin nga po may mga missiles, no, na dumadating dun sa kanilang lugar. So, pababayaan muna natin sila na makapunta dun sa mga tamang lugar para maging safe po sila. Anyway, sabi niya mga after 10 minutes, no?
natin siya kukuhanin ulit. Para lang kasi, ayun, katulad noon, no, may nangyari na naman po na ganyan. So, kukumustahin lang natin yung ating mga kababayan dyan sa gitna po nitong nangyayaring labanan na to sa pagitan ng Israel at saka ng Iran, no? Kasi sabi nga ng Iran, itong mga airstrikes na to para sa kanila ay isang declaration of war. So, tatanungin natin kung ano na yung mga balita, kung meron ba silang alam na gaano tatagal itong labanan na to, ano yung mga ginagawa ng mga hakbang, no, ng ating embahada at ng ating pamahalaan para dun sa safety, yan katulad niya, no, nagkakaroon ng mga pagdating ng mga missiles dun sa kanilang lugar. So, ano ba yung mga safety na ginagawa nila para dun sa ating mga kababayan. At syempre, yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan, like ngayon, syempre, sarado lahat, di ba? Pati yung mga airport. So, ano yung mga papano, yung mga pangangailangan, lalo na yung mga, yung mga pagkain, no, na kakailanganin, may mga injured, may mga naapektuhan ba dito sa tensyon na ito sa pagitan ng Israel at ng Iran. Pero babalikan po natin si Ambassador Eileen, diyan po sa Israel. Bago yon, magpapaalala muna tayo. Meron tayong kakausapin. Andyan, may kakausapin ba tayo? Okay, nalito ako. Sige, dito muna tayo kasi importante din, no, itong isang topic na ating pag-uusapan ngayong umaga. Kaugnay naman ito dun sa mga ginagawa ng isang organization, no? Isang asosasyon o organization para itong mga natatapon nating mga pagkain. Marami tayong mga natatapon na pagkain, ito ay makarating doon sa mga mas nangangailangan. Kasi hindi naman porke sinabi natin, no, na hindi na ginagamit itong mga pagkain na ito, pwede nang itapon. So, itong food waste reduction program na ito sa ating bansa, merong isang organization, no, na nagsasagawa nito para makarating dun sa mga talagang nangangailangan dahil mismo ang ating Pangulo, syempre, di ba, yung seguridad ng pagkain dito sa ating bansa, isa sa mga agenda yan ng ating Pangulo. So, ang operations manager, kakausapin natin mula sa SOS Philippines o Scholars of Sustenance Philippines. Ayan, via Zoom, kanilang operations manager si Mr. Jonathan Rabal. Sir Jonathan, magandang umaga. Magandang umaga, Ben, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Naku, napaka-importante po syempre ng pagkain, At ngayon, isa rin to sa mga tinututukan ng ating Pangulo para dun sa ating mga kababayan. So, ano ba itong baka gusto niyo ipakilala muna, ano ba talaga ang ginagawa ng Scholars of Sustenance Philippines o SOS Philippines para sa ating mga kababayan na nangangailangan talaga ng tulong tungkol sa pagkain? Ang Scholars of Sustenance Philippines ay isang food rescue organization. We are a registered non-profit organization. Kami ay isang environmental group. So, ang ginagawa namin mula sa mga food donors natin, mga food establishment and food businesses na partner namin, kinukuha namin yung mga good quality surplus food at ito ay pinamamahagi namin sa iba't ibang communities, iba't ibang organizations na nangangailangan ng pagkain. Yung SOS Philippines ay nagsimula noong 2016 sa Thailand at nagkaroon kami ng operation sa Indonesia at ngayon 2022 October, dito nagsimula na rin yung operation sa Manila, Dinala ito ng isang yung former managing director na Filipino galing sa Thailand. So noong 2022 October nagsimula ang operation namin dito sa Pilipinas. So noong 2022 lang pala nagsimula yung operation dito sa Pilipinas. Yes, Oo, yes. Sir Jonathan, pag sinabi nating surplus, medyo hindi maganda, 'di ba? Sa pandinig ng mga tao, parang mga tira-tira, 'di ba? Tapos ibibigay natin dun sa mga nangangailangan. So paano ba natin ipapaliwanag 'yon? Tama, kadalasan yun yung misconception ng good quality surplus food. Pero dito, ang ginagawa namin, ang kinukuha namin, yung good for human consumption pa. Hindi ito yung pagpag, hindi ito yung tira-tira. Ito yung mga
may nagkaroon lang ng issue sa pagbabalot, overstock doon sa manufacturing, no? Sa mga hotel, sa mga buffet line, hindi yun yung kinukuha namin. Yun yung nasa likod sa kitchen, no? Okay. So, yun yung definition namin ng good quality surplus food, and we ensure na itong mga pagkain nito is good for human consumption pa. Ayun, oo. Pero yung SOS, talagang nakafocus kayo sa environment. Paano napunta dito sa mga ganito, food waste? Yes, kasi ang usual na nangyayari sa food waste natin, or bago pa maging food waste 'yon, no, ang practice talaga, at hindi natin masisisi yung mga businesses, ay pag surplus o malapit na siyang ma-expire, usually tinatapon na siya sa landfill. And ito yung iniiwasan ng SOS, at gustong matulungan ng SOS na maiwasan ito mapunta sa landfill, kasi kapag napunta itong mga pagkain ito sa landfill, mabubulok siya at mag-cause siya ng greenhouse gases like carbon dioxide and methane, na masama sa environment. Ito lalo na talaga methane. yung primary goal ng SOS, maiwasan ang mga pagkain ito matapon sa landfill at makasira sa kalikasan. Okay. So parang two birds in one stone. Parang dalawang ibon sa isang bato na nagagawa natin na dun para sa ating kapaligiran, at the same time yung mga pagkain na ito na pwede pa rin naman, 'di ba, na makain, ay maibibigay natin dun sa mga nagugutom at sa mga nangangailangan. Oo. So ngayon, kasi pinag-uusapan nga natin yung tungkol sa food security, lalo na dito sa Pilipinas, 'di ba? Isa 'yan sa mga tinitignan ng pansin ngayon dahil parang halos 3 sa 10 Pilipino ba, base dun sa mga pag-aaral ay nagugutom, tapos ang dami namang natatapon ng mga pagkain, 'di ba? Na pwede naman sanang mapakinabangan. So, from environment dito sa pagbibigay ng pagkain dun sa ating mga kababayan, ano ang ginagawa ng SOS? Una, tama yun, Ben, no? Dun sa datos na nakita natin dito sa Pilipinas, humigit kumulang 3 milyong tonelada ng pagkain ang nasasayang taon-taon, no? Sa Metro Manila alone, humigit kumulang 2,000 tonelada ang natatapon at nasasayang araw-araw, no? So ang laki ng nasasayang na pagkain, ngunit marami rin ang nagugutom. So ito yung gusto naming i-bridge na gap doon sa SOS, no, sa ginagawa namin sa SOS. So ang ginagawa namin, ang operations namin ay nakafocus sa Greater Manila area. Okay. Actually from Pampanga hanggang Laguna. Ang ginagawa namin, kinokolekta namin araw-araw yung mga food donations from hotels, restaurants, food manufacturers, and even mga agricultural terminal. Pumupunta kami, yung mga gulay, no. Kinukuha namin ito para maligtas pa at mapakinabangan pa ng mga taong nagugutom at nangangailangan. Okay. So from 2022 hanggang ngayong 2025, Sir Jonathan, gaano karami na yung natulungan ng SOS sa pagbibigay ng pagkain? Sa aming datos, no, naka-rescue na tayo ng total kilogram of 1.4 million kilogram na pagkain, no? Sa loob ng 3 taon or nearly 3 years, no? Okay. And we were able to serve 6.1 million meals na, no? At doon din sa datos namin, we were also able to reduce the carbon dioxide 3.7 million kilogram. So ito na yung datos na nakikita natin after 3 years ng aming operations dito sa Manila. So ngayon, Sir Jonathan, meron ba kayong partnership? For example, sa DSWD, kasi may kitchen program din ng DSWD, yung pagbibigay ng mga pagkain. So, meron ba tayong partnership sa DSWD? Sa ngayon, nasa usapan namin, no, kasama ng DSWD, yung kitchen na walang gutom, ang food rescue, no. So ngayon may mga discussion at meetings kaming ginagawa with them. Oo nga, yung walang gutom kitchen na program ng DSWD. So
bukod sa DSWD, meron din ba kayong ibang gusto na magkaroon ng partnership? Like for example, sa Yeah. mga private sectors. Sa ngayon, sa local government ng Quezon City, meron kaming partnership, no? And we are partnering with them doon sa food waste reduction program or projects nila, no? Isa pa rin yan sa aming plano na makipag-partner sa iba't ibang LGUs. Ganun din, may mga partners din kami or partnership din kami with other international NGOs and even local NGOs dito, no? Sila yung mga tinatawag naming food recipient or nakakatanggap ng mga food donations na nakukuha namin. So sa ngayon, marami na kayong mga sponsors o donors para dito sa inyong program. Yes, ito ay nakakatuwa, no? Marami na ring food establishment and businesses na naiintindihan na ang food rescue ay isang effort para makatulong sa environment at the same time sa ibang taong nangangailangan at nagugutom. So yung sa DSWD na Walang Gutom Kitchen na program, meron ba kayong mga volunteer doon? May mga donations din ba kayo na naibigay sa DSWD? Sa ngayon, tulad din sinabi ko, ongoing ang aming discussion. Hindi pa namin na-try talaga na magkaroon ng food rescue donation sa kanila. No? Pero siguro soon, before matapos itong taon, magkakaroon na kami ng isang movement or action towards that. Okay. So, sana agad-agad, So, sa ngayon, Sir Jonathan, may mga bukod doon, syempre sa pag-partnership, may mga iba pa ba kayo na iniisip para mas mapaganda pa yung inyong service, yung inyong serbisyo sa pamagitan ng SOS? Yeah. So una, gusto ko rin lang bigyan diin yung aming talagang tinututukang benepisyaryo ngayon, yung mga elderly, no? Persons deprived of liberty, no? Mga orphanages, no, at mga street and homeless people, no, para mas malaki ang impact natin or namin sa environment at sa community. Siyempre, iniisip din namin yung mga logistical concern, no, yung mga maliliit na detalye ng aming food rescue. Una, kailangan talaga namin ng truck, no. So sa ngayon may dalawa kaming refrigerated truck na umiikot Monday to Sunday, no. So kung madadagdagan ito, mas malaki ang magiging impact natin sa environment and communities, no. Okay. Ganun din, iniisip din namin para sa pagpapaganda ng program yung mga additional food hub or storage, yung mga cold storage namin, no. Paramihin pa ito sa south and north part of Metro Manila. Part din ng aming effort na makipag-usap sa mga agricultural hub na malapit sa Metro Manila kasi nandun din yung mga food waste na nakikita namin doon sa linyahan naman ng mga gulay at mga prutas. Marami rin ang nasasayang doon. So, ito yung mga effort na ginagawa namin para paunlarin yung aming programa. Ayun, okay. Naku, Sir Jonathan, wala na tayong masyadong oras, pero dun sa mga nakikinig sa atin, baka meron kayong mensahe, lalo na dun sa hindi pagtatapon, syempre, ng pagkain, may mga responsibility din tayong lahat, di ba? Para walang masayang na pagkain. At kung merong mga pribadong individual, pribadong mga tao na gusto rin sumali o maging mag-volunteer, mag-donate, saan po sila pwedeng kumontak? So yun, mga kababayan, no, yung food waste ay problema hindi lang natin at hindi lang ng ating pamilya. Ito ay lipunang problema rin. So siguro mga panawagan at mensahe, alam natin na ang karamihan ng food waste ay nasa bahay. So kung para mabawasan yung food waste, ang isang maganda or epektibong paraan ay bawasan yung food waste sa bahay natin. Tingnan muna natin yung mga refrigerators natin, no? Pag tinignan natin, marami pa pwedeng pakinabangan na natatapon, no? Para naman sa amin, inaanyayahan namin ang lahat na mag-check din ng aming social media page, no, yung SOS PH Food Rescue, no, like and follow and share
Siyempre, sa pamamagitan ng like, follow, and share, mas maraming maaabot na kababayan natin at marami makakaalam ng advokasya tungkol sa food waste at sa environment. Ayun. Okay. Nako, Sir Jonathan, maraming salamat. At sana mas marami pa yung mag-donate at mag-volunteer, no, dun sa inyong organization para makatulong dun sa mga nangangailangan talaga ng pagkain. So, thank you ulit, Sir Jonathan. Maraming salamat, Vel. Maraming salamat sa lahat. Okay, ayan si Sir Jonathan Rabal, ayun, ang Operations Manager, Scholars of Sustenance Philippines, so SOS Philippines. Okay, so babalik tayo pagkatapos lamang po na ilang mga paalala. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, ayan. Medyo hindi pa rin natin makakausap si Ambassador Eileen Menjola galing dyan sa Israel kasi kanina nung naputol yung ating pag-uusap, sabi niya babalikan natin siya after 10 minutes dahil nga meron mga bombing, barrage of bombing, sabi niya. So dapat babalikan natin siya after 10 minutes pero ngayon sabi ng staff ni Ambassador medyo may panibago na naman ulit. Kaya pumunta ulit sila, naka-shelter pa rin sila ngayon sa kasalukuyan. Kaya siguro maya-maya ay baka sakali na makausap na natin si Ambassador Menjola. Nako, sunod-sunod pa rin pala yung mga nangyayaring airstrike, Anyway, habang inaantabayanan natin si Ambassador Mendiola, meron tayong isa pang topic dito. Dahil ngayon ay Pride Month, meron tayong kakausapin tungkol sa drag race dito sa Pilipinas, yung Drag Race Philippines Season 2. Ito yung drag queen na ayun, ang winner ng Drag Race Philippines Season 2 winner. Si MX, tama ba? MX? Captivating Cat, ang drag queen na kakausapin natin ngayong umaga. Good morning! Mix. Good morning! Ayun! Okay, Happy Pride Month muna sa'yo, ha? Happy Pride, everyone! Ayun, okay. So, una-una, congratulations, syempre, sa pagiging winner. Pero gusto nating malaman, kailan ka nagsimula, ma'am, na maging mag-drag race at gaano katagal niyo na po ginagawa ito? Nag-start ako mag-drag actually year 1999 pa. So ganun na ako katagal na nagda-drag. So that's 25 years na. So I've been doing drag more than half of my life. Kaya buhay ko na siya actually. And naging bread and butter ko na rin siya talaga. Okay. So paano 'yon? Paano ka nagsimula as yun sa drag race? Ano po? Sorry? Oo, papaano, saan nanggaling, ano yung dahilan? Bakit mo sinimulan o bakit ka nagsimula bilang isang drag race? Nag-start ako kasi kinontak lang ako nung friend ko rin na nagtatrabaho before, and then doon na-involve na ako sa pagda-drag hanggang sa nagustuhan ko siya kasi
at the same time na yun yung naging passion ko, and then at the same time is kumikita rin ako. So, nakakatulong na ako sa family ko. Kaya, ayun, pinurso ko na rin siya. Alam mo, marami kasi na hindi masyado pang pamilyar, ano? Hindi pa masyadong familiar kung ano yung drag race na yan o yung drag na yan, ano? Paano mo ba ipapaliwanag ito dun sa mga nakikinig sa atin at nanonood? Drag kasi is an art form. So, dito mo mapapakita or ma-express yung gusto mo na gawin, especially sa sarili mo. Kasi ito yung way para rin ma-express mo kung ano yung gusto mong mangyari. And also, drag is a protest. Ito yung magandang platform para ma-showcase mo yung talent mo, and also masabi mo yung advocacy mo sa buhay, and also maipaglaban mo yung gusto mong ipaglaban, especially the rights of the LGBTQIA+ community. Ayun. So, dapat, pagka nag-drag race ka, dapat kasama ka dun sa LGBTQ. Hindi naman. Drag is for everyone. Okay. Kahit straight people, pwedeng mag-drag. As long as gusto mo siyang gawin. Ayun. As long as nasa puso mo siya. Hindi ka kasi pwedeng mag-drag basta lang baka nainggit ka, mag-drag ka. Hindi siya ganun. Hindi rin siya ganun kadali rin na gawin. Kailangan talaga passion mo siya. And kailangan talaga bukal siya sa puso mo, yung pagdadrag. Okay. So, ano yung mga naging ano yung mga ginawa mo para ikaw ay maging winner dito sa Drag Race Philippines? Yun. Talagang siguro, na rin, sa experience na rin, malaking part yan ng pagkapanalo ko, yung experience ko sa pagdadrag. Kasi natutunan ko lahat Natutunan ko lahat kung ano yung mga challenges namin sa Drag Race Philippines. So natutunan ko siya in my years in drag. So nagawa ko siya sa competition ng Drag Race Philippines. And then siguro pag gusto mong makuha yung isang bagay, lalo na yung mga pangarap mo, kasi ito yung ultimate dream ng mga drag queen yung maging part ka ng Drag Race, and especially makuha mo yung crown as a Drag Race Philippines winner. Ayun. So, marami talaga ang gusto na manalo dito sa Drag Race Philippines na ito. Pero, yes! Kasi parang ito yung validation ng pagiging drag queen mo. Ito yung parang talaga, highest level na pagiging drag queen mo, yung Drag Race Philippines. Oo. Pero kasi, syempre, alam natin na bukod doon sa gusto natin na manalo, sabi mo nga kanina, isa din ito yung pagpe-perform, ay isang passion para sa'yo, para din sa pagpapalaganap ng mga advocacy ng LGBTQ 1A plus 1 ganon community. So, ano ba yung nasa isip mo na mga advocacy mo na gusto mong iparating dun sa mga katulad mo na nandyan sa komunidad na yan? Actually, isa sa mga advocacy ko is sa drag community is yung uplift yung community, especially yung mga nagsisimula pa lang na drag queens, mga aspiring drag queens. Gusto ko silang tulungan along the way para ma-reach din yung goals nila to the future. And also, isa rin sa mga advocacy ko is yung trans community. Okay. Kasi yung especially the life of LGBTQIA+ ngayon is we're not yet fully accepted. We're just being tolerated. Pero hindi kasi nila alam kung ano yung tunay na pinaglalaban namin. Akala kasi nila we're asking for special rights, but we're just asking for equal rights. Oh. So, sa tingin mo, ano pa yung kakulangan doon sa doon sa mga sinasabi mo na hindi kayo accepted pero tolerated lang kayo, meron pang mga ibang pinaglalaban na karapatan. So, ano pa ba yung mga karapatan na yan na gusto ninyong ipaglaban? Sa tingin mo? Para kasi sa akin, yung equal rights lang talaga. Kung ano yung mga karapatan na natatamasa ng mga kagaya niyo po, ng mga lalaki, babae,
especially mga LGBTQIA+ couples, kasi napakahirap po, lalo na kung yung partner namin na ospital, wala kaming karapatan kung ano yung desisyon na para pagdesisyonan kung ano yung dapat na gawin sa kanya. Especially kasi unlike po sa mga straight couples na kung sino yung partner niya, siya yung magdi-decide. Pero pag kami po, pag LGBTQIA+, wala po kaming karapatan na mag-decide. Kailangan po is kamag-anak pa nung partner namin ang makapag-decide para dun sa kanya. What if kung yung kamag-anak is malayo, ganyan, and it's emergency? So, yun po yung isa sa mga struggle ng LGBTQIA+ couples. Kaya sobrang laki rin nung iyon, isa rin to sa mga itinutulong na advocacy namin, especially yung tinayo ni Mayor Joy Belmonte na Right to Care Card. Napakalaking tulong po ito sa LGBTQIA+ couples, and sana ma-implement din to sa buong Pilipinas. And nabalitaan ko kahapon na even San Juan is nag-implement na rin ng Right to Care Card. Okay. So, at least meron na isa, yung San Juan. Yeah, diba? yeah. So, ano na yun, magandang progress na yun for us. Kasi kahit papano, may mga cities na nag-implement ng ganitong klaseng ordinance. Ayun, okay. So, isa to dun sa mga isinusulong mo na advocacy. Yeah, yeah. Okay. So, yun yung mga hindi rin maintindihan talaga ng maraming tao na akala nila is kung ano yung natatamasa nila, yun din yung sa amin. Hindi po, malayong-malayo po talaga. Pero, ayun lang, kailangan lang din talaga namin ng understanding and malawak na pag-unawa talaga. May mga iba pa bang challenges sa mga hamon bukod dun sa sinasabi mo tungkol sa mga LGBTQI Maraming challenges, couples? especially the discrimination. Yan yung number one, discrimination sa community na pag sinabing gay, pag sinabing bakla, ganyan. Maraming diskriminasyon sa lipunan, sa kapaligiran na naakala ng iba is parang na-normalize na lang ng lipunan, na akala ng iba is okay lang para sa amin. Pero kasi napakahirap na mamuhay na parang hindi kami normal na tao, parang ibang tao kami na hindi matanggap ng mga ng lipunan. So parang yun yung isa sa mga struggle namin in daily life. Okay. So, pero at least, kung titignan naman natin doon sa positive side, at least, kasi sa ibang bansa, talagang never, di ba? Hindi na-accept. Di ba? Yung mga LGBTQ. Pero kasi meron din mas sa ibang bansa na mas progressive, na like yung same-sex marriage or civil union, accepted siya. So, dito talaga napakahirap kasi it's a Catholic country, it's a Christian country. So, hindi naman po kasi pag sinabing same-sex marriage, yung kasal na lang po yung hinahabol namin. So, hindi po talaga, yun yung masabol. Masabol po namin is yung equal rights po talaga. Okay. Sige, so, baka naman, may mga nakikinig din sa atin ngayon tungkol dyan sa iyong mga advokasya at iyong mga hinaing, di ba? Na mga organization. Hinaing. Mga hinaing, di ba? Sige, tanungin na lang natin, Ma'am, Miss Captivating Katkat, ano yung mga magagandang oportunidad na nangyari after mong nanalo dito sa Drag Race Philippines? Ano po? Ano po yung mga magagandang nangyari at mga magagandang oportunidad? Ayun, yeah. Na dumating. Maraming opportunity ang nagbukas, marami kang nakilalang tao, mas naging malawak na yung reach mo, especially in social media. So, kung ano man yung mga boses na gusto mo iparating is mas malawak na po yung magiging reach. Yun yung pinaka-importante ngayon. And of course, mas tumaas na po yung talent fee. Yun ang importante. Yun ang importante. Siyempre, tumataas ang mga talent fee. Pero ngayon, Miss Captivating Katkat, kumusta? May mga upcoming drag race activities ba? Yes, marami tayong upcoming shows po. Yes, maraming salamat po. Gagamitin ko na po ito as an opportunity para makapag-promote. Wait lang po. Kunin ko lang po kasi hindi ko lang po sa ulo. Sa June 20 po, nandyan po ako sa
SM North EDSA, sa Skydome po yan. Sa June 20 rin po sa Rampa Drag Club. And June 21 sa Trinoma Activity Center for QueerCon naman po yan. And on June 28, magkita-kita po tayo sa Quezon City Pride. And June 28 din po, Obar Pride. And on June 29, dyan po yan sa Husik, Makati. And sa mga upcoming shows ko po, just follow po my social media accounts at Captivating Kat on Instagram, TikTok, and X, and Facebook. Ayun. Maraming salamat po. Okay. Pero ngayong Pride Month, may mga iba pang mga activities na kasali ka, Miss Captivating Kat? Yeah, ayun nga po, yung mga in-announce ko po activities. So, yun po lahat wala na yun. Bukod doon- especially po sa QC Pride, yan po yung pinakamalaking Pride event po ngayong June. Magkita-kita po okay. tayo. Sa UP po yan. Okay. So, ano inaasahan naman natin dun sa event na yan? Ano dyan po, marami kayong makikitang mga guests and of course, yung mga pinaglalaban nga po ng LGBTQIA+. And dyan din po ang ating ang buting Mayor Joy Belmonte for sure. So, ayan po, abangan po natin lahat yan. And makisama po tayong lahat doon kasi ito yung pagsasama ng lahat ng LGBTQIA+ community para marinig po tayo ang mga boses po natin. Okay. Sige, so maraming salamat, Ma'am Maraming Captivating salamat Kat. po. Thank you so much po. Okay, ayan, si Miss Captivating Kat, drag queen at Drag Race Philippines Season 2 winner. Ayan, kaugnay po ito sa ating special, Pride Month special sa araw na ito. Anyway, mamaya po, hopefully, makausap na natin si Ambassador Eileen Menjola mula dyan sa Tel Aviv, Israel, sa pagbabalik po na ating programang Usap-Usapan. Welcome back to school, dear students! Excited na ba kayo? Hooray for the new lessons, new classmates, at new challenges! We wish you all the best this new school year. Have fun, pero syempre, stay focused sa studies at sama-sama tayo sa Bayang Bumabasa. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Anong latest? Usap-usapan! Usap-usapan! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, ayan, balikan natin sa ating programa. Okay, pwede na daw. Balikan natin si Ambassador Eileen Menjola mula dyan sa Tel Aviv, Israel. Ma'am, kumusta na po kayo dyan? Mukhang nagsunod-sunod na. Oo nga ho, magandang umaga muli, Miss Ven. So katatapos na po ng panibagong missile attack na galing sa Iran po. At actually dito po sa embassy, dinig na dinig po namin yung mga yung interception. So, kumusta naman po? Okay naman na ulit kayo dyan pagkatapos ng mga bombing na nangyari kanina? Okay naman po kami. I think, pero we're getting used to it po. Okay. So, safe naman po kayo dyan? Basta't po nasa loob po kami ng bomb shelter, pwede po. Okay. Sige po. So, anyway, kumustahin natin ulit yung ating mga kababayan dyan sa Israel. Ito nga sa nangyayaring labanan na ito sa pagitan ng Iran at Israel. Kumusta na po sila ngayon? Kasi alam natin, kung tama, base doon sa meron tayong 30,000 mahigit na mga Pilipino dyan sa Israel, Ambassador? Tama po yun, mga over 30,000 po yung mga kababayan natin dito. At simula po kahapon, nung nalaman po namin na umatake na po yung Israel sa Iran, nag-convene po tayo ng crisis management team para repasuhin po yung contingency plan. Kasi meron na po tayong contingency plan, pero with the new situation po, kailangan namin tignan uli ano yung mga feasible po kasi nagbabago din po yung sitwasyon. So may mga notices po tayo. Every time po may notices tayo sa Facebook. Ang hindi lang po siguro ninyo nakikita yung
every so often po, depende sa sitwasyon, nagpapadala po kami ng mga messages sa mga group chats po ng iba-ibang community organizations. This way po, mas malawak po yung reach po ng embassy para abisuhin po sila. Ang importante po sa mga message namin pag narinig po nila yung yung may notice po galing sa Home Front Command, dapat po mag-seek shelter sila kasi kung minsan po baka po ang tendency lalabas po yung mga kababayan natin at kukuha po ng video ang sinasabi po namin kasi doon ho kung yung mga casualties po ngayon dahil po hindi nagsisik ng shelter kaya pinapa-remind po namin sa mga kababayan natin na basta't narinig yung sirena mag-seek shelter po. Kahit na ano po, i-drop everything na ginagawa nyo. Go to the bomb shelter po. Okay. So, ano yan? Okay. So, sa ngayon, paano yung mga Pilipino po? May mga Pilipino ba na nagtatrabaho pa rin kahit na may mga ganitong sitwasyon? Yung karamihan po kasi ng mga kababayan natin, mga caregivers dito. So, kasama po nila yung mga employers nila. At part po ng trabaho nila, akayin po yung mga employers nila papunta po dun sa bomb shelter. So, you can say po na yes, they're still working despite this situation. Pero I'm sure meron din po mga professionals na mga kababayan tayo dyan. Yung pong yung mga professionals po, may notice po kasi ngayon ang gobyerno ng Israel na wala pong dapat pumasok sa trabaho at wala rin pong dapat mga group happenings po, yung kung may party, mga ganon, pati po minsan hindi po pwedeng mag-convene. So, basta you have to stay at home and seek shelter lang po. Ganun lang po ang advice ngayon ng Israeli government. Ambassador, kung ikukumpara yung mga airstrikes at yung mga bombing na nangyari kahapon at saka ngayon, kumusta po? Actually po, mas matindi po yung boom ng mga explosions. Damang-daman niyo po kahapon at kanina. At saka yung dami very, po. Andito na po kami sa basement ng embassy. Dinig na dinig pa rin po namin. So mas marami yung mga nangyayari ngayong pambubomba compared yung kahapon. Tuloy-tuloy po kasi yan. Siguro nabigyan lang kami ng mga 3 oras na pahinga. Okay, pero sa ngayon wala pa tayo kasing naririnig na ambassador ng mga balita kung hanggang kailan matatapos ito. Pero may mga bansa nga na nagsasabi na may mga steps silang ginagawa para dun sa de-escalation nitong nangyayari na ito. Kumusta po yung mga ganong balita? Nababasa rin po namin sa mga Telegram po na channels at saka po sa mga TV stations po. We understand that there are efforts nga po to mediate at para ayusin po yung sitwasyon. Sana po magkaroon ng we hope for peace po sa region na to, lalo na yung consideration po natin yung mga kababayan natin. Ngayon kasi Ambassador, syempre wala yung paano yung mga ano pong ginagawa na hakbang na ating embahada, for example, dun sa mga basic needs o mga mga pangunahing pangangailangan din o ating mga kababayan na nandyan at saka yung kanilang safety. Sa ngayon po, meron mga notices po, like kaya kami nakabalik po ngayon sa inyo. May notices po ang government ang Israeli government. Pag sinabi nilang pwede na kayong lumabas pero stay near a shelter, ibig mong sabihin nun, pwede kayong pumunta mamili na ng mga basic necessities. Pero at the same time po, kahapon po nagdesisyon po ang crisis management team po ng embassy na nag-procure na po kami ng mga essential mga supplies po, just in case, at nagpipreposition na po kami sa certain parts po ng Israel para just in case, pwede po namin ipadala sa mga kababayan natin, just in case na lumala pa yung sitwasyon. Ano po yung pag sinabi nating certain parts? Anong parts po ito ng Israel? Actually, ngayon po, hindi na siya Tel Aviv lang o Jerusalem o halimbawa sa may Galilee. Iba-ibang lugar na po no? So ang sa planning po namin, at least 3 o 4 na sentro
ang tinatarget po namin para doon namin ipiproposition yung mga yung mga basic goods po natin para just in case pwedeng mas madali nating ipamudmud po sa mga kababayan natin kung kailangan. Okay. May mga nagtatanong po, may mga Pilipino daw po ba na naka-shelter dyan sa embassy? Pakiulit po kung may nagsistick na shelter dito sa Opo, embassy. kung meron pong Doon po mga Pilipino na nandyan ngayon. Shelter, meron pong shelter ngayon ang embassy. Hindi po sa embassy mismo, pero meron po tayong OWA shelter po. Aha. So kahapon po nagkaroon ng request, may nag-stick na shelter po doon. Right now po may tatlo po na katao na nag-stick na shelter doon sa OWA na shelter natin. Okay. So may 3. Aha. Okay. So, ayun, Aha. Eto, isa pang tanong, Ambassador, meron daw... sorry po, BMW shelter, hindi po OWA shelter. DMW. Okay. Apo. Sa DMW shelter, merong mga nagpunta doon na 3. Nandun ngayon sa kasalukuyan. Okay. Apo. So, Ambassador, may nagtatanong pa rin po dito, kumusta daw po yung sitwasyon sa Haifa? Israel-Lebanon border. Actually, natanong natin ito kanina, no? Pero naputol tayo dun sa paliwanag ni Ambassador kanina. Opo, sa Haifa po kasi sa may border po ng Lebanon at saka ng Israel. Very fragile po yung ceasefire doon. Nung yesterday po actually, sabi ng isang Hezbollah official, sabi niya and I quote, "We will not initiate an attack against Israel." Pero several hours after po, nag-open fire po yung Hezbollah sa isa pong kibbutz at saka sa surrounding areas, yung mga 4:00 po ng hapon yun. Ngayon, ang Haifa po, syempre dahil port area po yan, target po yan no? Kasi parang infrastructure, parang high value target po siya. Okay. So, Ambassador, ito last na lang, kasi yung mga kamag-anak ng mga OFWs o yung mga kababayan natin na nandyan sa Israel, meron ba silang paraan ng kanilang komunikasyon para masiguro yung kalagayan ng ating mga kababayan dyan sa Israel, yung mga kamag-anakan nila na nandito sa Pilipinas? Actually po, gumagana po yung internet dito. Hindi po nag-stop. Hindi po kagaya okay. sa Iran na may problema. Internet is working. Okay. Telecommunication is working. So, definitely they can reach their families. Okay. Yung, halimbawa, sa social media po, sa mga WhatsApp, yung Viber. Pwede po. Hindi po tumigil. Ayun. So, pwede pa pala, no? Hindi pa tumitigil. At least, no? Yung internet dyan sa Israel. Okay, so... Ambassador, maraming salamat at from time to time ay makikibalita po kami sa inyo kaugnay po ng mga nangyayari dyan at syempre ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan sa Israel. Pero meron po ba kayong mga panawagan? Meron kayong mensahe dun sa mga kababayan natin na nakikinig ngayon? Maraming salamat, Ven, para sa opportunity na magbigay ng mensahe sa mga kababayan natin. Ang mensahe ko lang po sa mga kababayan natin, yung pag narinig po yung sirena, mag-seek shelter po, wag po kayong lumabas, wag po kayong kumuha ng mga litrato. Kasi doon po, kung may mangyayari po, it's because of that po, no? Tapos, the lines of communication po ng embassy are open. You can always reach us doon sa mga hotlines po natin, pati po sa mga social media pages natin. So, kung may kinakaharap po kayong problema, nandiyan dyan po ang embahada para magbigay ng tulong. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa oras, Ambassador. Thank you po. Thank you very much po. Okay, si Ambassador Eileen Mendiola mula sa Tel Aviv, Israel. Maraming salamat din po sa ating mga nakasama pala, no? Mula dyan sa SOS Philippines at si Miss Captivating Katkat ng Drag Race Philippines Season 2 winner at kay Sir Jonathan Rabal, Operations Manager ng SOS Philippines. Maraming salamat din po sa mga nakasama natin sa ating technical side kay Jobel Lustre at kay Rolly Bumatayo, sa ating mga kasama sa production side kay Miss Bea Gaza de Guzman at kay Erwin Peñano. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Usap-Usapan, ang tabayanan ng kalipunan ng mga balita sa inyo sa pamamagitan ng ating kasama na si F. Gaitos. Maganda umaga po. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you